Magandang araw sa ating lahat at salamat sa inyong pakikinig. Sa podcast na ito, ating pag-uusapan ang isang realidad na hindi madalas mapapansin, ang rejection na nararanasan ng mga stroke survivors. Ang stroke ay maaaring nagbabago o napabago sa katawan, sa galaw, at minsan sa pananalita. Pero hindi ito pinagbabago ang halaga ng tao. Aking ulitin para sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kamag-anak na mayroong stroke survivors. Ang stroke ay isang realidad na nangyayari sa buhay ng isang tao na nagbabago ang ating katawan, pisikal. Ito man ay ang ating galaw, minsan ang ating pananalita. Pero hindi ang stroke nagbabago sa halaga ng isang tao. Para sa maraming mga stroke survivors, ang buhay ay biglang nagbago. Isang araw, normal ang lahat, may trabaho, may pangarap, at mayroong magandang plano. Kinabukasan, mayroon na po limitasyon. May takot, may mahabang proseso ng pagpapagaling. Hindi lamang pisikal ang hamon, kasabay nito ang emosyonal at sosyal na pagsubok. Maraming mga stroke survivors ang nakakaranas ng rejection. Yung bang hindi na muling tinatanggap sa trabaho, yung hindi na sinasama sa mga gawain o sa mga lakad ng pamilya at ng mga kaibigan, yung minamaliit na ang kakayahan dahil sa kanyang pisikal na kahinaan. Masakit dahil minsan ang pagtanggi ay nagmumula sa mga tao inaasahan mong unang-unang uunawa sa iyo. Para bang sinasabihang hindi ka nila katulad ng dati o hindi ka na katulad ng dati. Pero ang totoo, hindi ka mas mababa, nagbago ka lang. Sa gitna ng rejection, may mas mahalagang laban, ang paniniwala sa sarili. Ang bawat maliit na progreso ay tagumpay. Ang isang hakbang, isang salita, isang araw na hindi ka sumusuko ay isang napakalaking tagumpayan sa isang stroke survivors. Unti-unting natutunan ng mga stroke survivors, ang rejection ay opinyon, hindi katotohanan. Ang kakayahan ay hindi nawawala, hindi nag-iiba lang ang anyo. Ang halaga ng tao ay hindi nanusukat sa bilis o lakas ng katawan. Ang tunay na lakas ay nakikita sa pagbangon kahit paulit-ulit kang nadadapa. Aking pong ulitin mga kaibigan sa iyo. Ang rejection ay isang opinyon, hindi katotohanan. Ang kakayahan ay hindi nawawala, nag-iiba lamang ang anyo. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa bilis o sa lakas ng katawan. Ang tunay na lakas ay makikita sa pagbangon kahit paulit-ulit na nadadapa. Para sa mga kaibigan natin mga stroke survivors na nakikinig ngayon, hindi kayo tutukoy ng inyong stroke, hindi rin kayo tinutukoy ng rejection. Kayo ay tutukoy ng tibay ng loob, tapang, patuloy sa pagbangon. At para sa lahat ng maging mas paunawain tayo, ang kaunting respeto at suporta ay maaaring maging daan sa bagong pag-asa. Kaya mga ka-stroke survivors, alam ko
isa ka sa mga nakakaranas o maaaring naranasan mo sa oras ito ang tinatawag na rejection. Tayo bilang isang stroke survivors, yes, meron tayong kahinaan, meron tayong mga limitasyon na hindi katulad ng dati. Ating kausapin sila, ipaliwanag ang iyong side kung bakit gusto mo gawin to, o minsan kailangan siya unawain din sa mga bagay-bagay o ating mga kapamilya kung yung mga bagay minsan na tayo ay hindi isinasama sa mga lakad o may mga pagkakataon, may mga opinion tayo na hindi na masyadong napapansin. Tayo ay una-una umunawa sa kanila. Para ba sa mga pamilya ng mga stroke survivors, ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-intindi at pag-unawa sa isang kondisyon ng inyong kasama sa tahanan. Lagi niyong isipin, ang stroke ay physical na kahinaan, hindi yung mismong tao ay mayroong problema, kundi ng paglabas lamang na kaanyuan ang naapektuhan nito, hindi ang pangkaloobang pagkatao ang naapektuhan ng stroke. Kaya mahalaga po yung pag-unawa sa isang stroke survivors, dahil iba't iba po ang pinagdadaanan ng mga stroke survivors, iba't iba po ang kondisyon nila. At ang pinakamahirap po, tandaan po lagi natin, na kondisyon ng isang stroke survivor ay hindi ang physical. Kasi pag physical, ginagawa po yan namin everyday na mapalakas, mapaayos. At ang pinakamasakit at ang pinakamahirap na hindi po agad ganun kabilis. At maaring ang isang stroke survivor na nakikinig niyo ay hindi alam kung paano maghilom ang emosyon na kanyang naranasan ngayon. Dahil karamihan po na nakikita ko, nakakausap ko ng mga stroke survivors, they are recovered physically, nakapaglakad, nagagalaw ng kamay, marami sila nagagawa na. Pero yung emosyon ang nasira, lalo na dahil ang kanilang mahal sa buhay pa ang naging dahilan nito, hindi niya alam kung paano maayos ang emosyon niya doon sa mahal niya sa buhay. Physical, kaya niyang ayusin, pero sa emotional ay hirap na hirap, hindi alam kung anong gagawin. Kaya po mga kaibigan, especially mga stroke survivors, kung ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na ito, ikaw umupo, mag-isip at manalangin. Pag-pray mo ang sarili mo, ang puso mo, kung ikaw nahihirapan emotionally and mentally, ipag-pray, matulungan ka ng Panginoon na magpatawad at magmahal at umunawa sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya po, mga kaibigan, Merry Christmas sa inyong lahat.